ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang utang na loob ay hindi lisensya para ikahon ng isang tao sa pagbabayad nito. Sa anumang sitwasyon o anumang panahon ay laging mas pinagpapala ang may busilak na puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nakaranas ng matinding panunumbat mula sa mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Madalas ko pong napapakinggan ang mga kwento ninyo sa YouTube ng Barangay LS. Busy po kasi ako sa trabaho kaya hindi ko natsyempohan ang live airing ninyo sa Facebook at sa radyo. Bago ko po ibahagi ang kwento ko, hayaan niyo po munang ipakilala ko ang sarili ko. Ako po si Nieves, 40 years old na ngayon at tubong Cagayan de Oro. Nang mangyari po ang kwentong ibabahagi ko, 35 years old pa lamang ako noon at isang single mother. 10 years old na po ang anak ko ng time na yon. Mula nang ipinagbuntis ko siya hanggang sa makapanganak ay tinaguyod ko siya ng mag-isa. Minalas po kasi ako sa naging partner ko noon. Aaminin ko na may pagkakamali naman ako dahil naging bunga siya ng isang gabi na hindi naman dapat nangyari sa amin ang katrabaho ko. Pero hindi ko pinagsisihan na naging anak ko siya. Hindi naging madali para sa akin ang pagiging single mother, lalo na ako rin ang breadwinner sa pamilya namin. Single mother din kasi ang nanay ko noong ako pa lamang ang anak niya. Sanggol pa lamang ako nang mamatay sa TB ang tatay ko. Iginapang ni nanay ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Pero bago pa man ako makagraduate ay nagkaroon na siya ng panibagong kinakasama, si Tito Bong. Akala ko naman noon ay makakatulong siya sa amin pero ilang taon na siyang walang trabaho at nagawa pang buntisin si nanay kaya naman nagkaroon pa ako ng 2 kapatid. Sila yung pinag-aaral ko noon. Laking pasasalamat ko na lamang dahil noong magkatrabaho ako ay mabilis lang din akong na-promote. Pero sa laki ng konsumo namin sa isang buwan ay kinukulang pa rin ang sweldo ko. Nangungupahan lang kasi kami, Papa Dudut. Ipinagpaubaya ko na kay nanay ang pag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho at makapag-online selling pa ako. Nakakaraos naman kami pero minsan kahit na ibibigay ko na ang lahat ay parang hindi pa rin yon sapat kay nanay, Papa Dudut. O Nieves, baka naman may naitatabi ka pa dyan. Bigyan mo muna ako kahit 1.5 lang. Saan nyo naman ho gagamitin? Bayad na ho lahat ng bills natin ah. O bakit? Hindi na ba ako pwedeng humingi sa'yo ng pera para sa sarili ko? Baka hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga dyan sa anak mo. Masyadong maselan. Kala mo anak mayaman kung umasta. Huwag nyo naman hong pagsalitaan ng ganyan yung anak ko. Inaan mo nga yung boses mo. Baka magising yung tito mo. Baka magising? Pagkaalis ko kaninang umaga nakahiga na siya dyan sa sopa. Tapos ngayon tulog pa rin? Pagod na pagod lang? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Asawa ko yung sinasabihan mo ng ganyan. Asawa? Hindi nga kayo pinakasalan eh. Kung sa bagay, ano nga ba naman yung gagamitin niya sa kasal? Wala naman siyang pera. Wala ring trabaho. Pala mo… Tumigil ka na! Makapagsalita ka dyan? Sa laki ng utang na loob mo sa akin, wala ka pang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kahit ang tito mo. Makapagsalita nga rin ho kayo sa anak ko. Ganun na lang eh.
Eh di ngayon alam niyo na ho yung pakiramdam. Alam niyo naman kasing bata, hindi niyo na lang pagpasensyahan. Bata, marunong na mag-isip yon. Ginusto niya lang mag-inarte. Palibasa alam niyang ikaw yung nagpapalamon sa aming lahat dito. Nay, tigilan niyo na nga ho yan, please lang. Tsaka wala ho akong maibibigay sa inyo. Sa susunod na linggo pa ho yung sweldo ko. Anong wala kumikita ka naman sa pag-online selling mo? Nay, naibigay ko na rin po yun sa inyo. Ipinambahid na natin ng renta at pinang-grocery. Kaya wala na ho ako na itatabi dito. Sus! Hindi mo na lang sabihin na ayaw mo lang talaga. Pag sa akin na sarili mong ina, bigat-bigat sa loob mo na magbigay. Pero pag sa ibang tao, ang bilis mo mag-abot. Nay, kailan naman ho ba ako nagbigay sa ibang tao? Ha! Magmamaang-maangan ka pa. Kala mo siguro hindi ko alam, no? Ano ho ba pinagsasasabi ninyo? Diba? Mahal, ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo ng anak mo? Ang sarap ng tulog ko tapos ang lakas-lakas ng boses nyo. Respeto naman sa nagpapahinga. Buti pa kayo, puro pahinga. Nervous ano ba? Oh, ipagtatanggol niyo naman yung batugan yung kinakasama. Bakit kaya hindi kayo sa kanya manghingi? Alam mo namang wala pa siyang trabaho, diba? Eh paano nga ho magkakaroon eh hindi naman po naghahanap? Sige nga ho, kikita ba siya sa maghapong paghilata niya? Grabe, kulang na nga lang magkaugat siyang likod niya sa kakahiga eh. Grabe ka kung makapagsalita. Porket ikaw lang yung may trabaho rito? Baka nakakalimutan mo. Kung wala kami rito, walang mag-aasikaso sa anak mo. Talagang isusumbat niyo sa akin yan? Eh kung tutuusin nga, pwede naman akong kumuha na lang na mag-aalaga sa anak ko eh. Hindi pa mabunganga at mapanumbat katulad ninyo. Iitsipwera mo na lang kami basta? Ganun ba? Masyado ka naman makasarili, Nieves. Sige! Gawin mo yon para patunayan na hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loob. Kung alam ko lang sana na magiging ganyang kagaspang niyang ugali mo, hindi na sana kita pinagtapos ng kolehiyo. Ang hirap naman ho magkaroon ng utang na loob sa inyo, Nay. Kung pwede lang ho ibalik yung panahon na yon, mas gugustuhin ko pa siguro na maging working student para masuportahan ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naliligo sa panunumbat niyo araw-araw. Nakakasawa na, Nay. At hindi lang nakakasawa, ha? Nakakapagod din po. Papadudot para kong nauupos na kandila pagkatapos ng sagutan namin ng nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ako nasanay sa ganong eksena gayong halos araw-araw naman yung nangyayari. Totoo naman na siya yung mag-isang nagtaguyod ng pag-aaral ko. Pero mula naman noong magkatrabaho na ako ay hindi ko naman siya nakalimutan. Kahit nga hindi ko na responsibilidad na pag-aralin ang mga kapatid ko sa ina, ay ginawa ko pa rin para ipakita sa kanya na marunong akong tumanaw ng utang na loob ko. Pero kahit na anong gawin ko ay parang hindi pa rin talaga sapat sa kanya, Papa Dudut. Habang nagtatalo kami ng nanay ko, medyo kinabahan ako dahil nabanggit niya ang tungkol sa pagbibigay ko sa ibang tao. Hindi ako sigurado pero mukhang may alam na siya tungkol sa boyfriend ko na hindi ko pa naipapakilala sa kanila. Siya si Rafi, bago naming staff sa opisina. 25 years old na siya at tulad ko ay breadwinner din ng pamilya. Kahit kakapasok pa lamang niya ay naging malapit na kaagad kami sa isa't isa. Hindi ko alam pero magaan talaga ang loob ko sa kanya. Isa pa ay naaantig ang puso ko sa kwento ng buhay niya. Kaya naman gano'n na lamang ako kadaling nagtiwala. Kahit magkaibigan pa lamang kami, madalas na ako nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong mga regalo. Noong nanligaw siya sa akin ay hindi ko na yon pinatagal pa at sinagot ko na siya, Papa Dudut. Pero kahit seryoso ako sa kanya ay ayoko pa siyang ipakilala kay nanay dahil alam ko na huhusgahan labang ako ng nanay ko. Para makapagbigay pa ng pera kay nanay ay naghanap pa ako ng ibang racket. Dinagdagan ko na rin yung mga binebenta ko online para mas malaki ang kikitain ko noon. Nagpahulugan ako ng gadgets at branded na sapatos sa mga kasamahan ko sa trabaho kaya nadagdagan yung kinikita ko. Ayos na nga sana ang lahat, Papa Dudut, pero nagkaroon na naman ako ng problema.
May bisita pala tayo, hindi ko man lang nagsabi. Kumain ka na ba, iho? Hindi pa po. Naku, tamang-tama. Kaluluto ko lang ng ulam. Maupo na kayo ni Nieves. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Rafi po. Nay, boyfriend ko na po si Rafi. Boyfriend? Naku, inaasahan ko na yan. Dito na ho siya titira. Eh di mas maganda. Sa pag-aasawa rin naman ang punta nyo, di ba? Pansamantala lang po siya rito, Nay. Aalis din siya pag nakahanap na po siya ng trabaho at nakapagsimula na. Ano ka mo? Wala siyang trabaho? Wala pa po sa ngayon pero marami na po akong pinagpasahan ng resume. Huwag rin po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Tsaka hindi rin po ako magiging pabigat. Kala ko pa naman may trabaho. Makaporma, kala mo mapera. Wala rin naman pala. Nay, wag naman ho kayong ganyan kay Rafi. Anong wag ganyan ang dami-dami na nga natin dito sa bahay tapos magdadagdag ka pa ng isa. Puti sana kung may trabaho para makapag-ambag naman ng kahit kaunti. Ano ho bang problema doon? Ako naman ho yung gumagastos dito, di ba? Ako rin naman nagbabayad ng renta. Tigilan mo nga ako sa kakakwenta mo. O saan mo patutulugin yung lalaking yan? Huwag mo sabihin magsisisiksik pa siya sa... Doon ho siya matutulog sa kwarto ko. Ano? Magsasama kayo sa isang kwarto? Naku, Nieves ha? Pag ikaw nabuntis na naman, hindi ko naaalagaan pa yung magiging anak mo. Hindi ho ako mabubuntis kung yan ang inaalala ninyo. Nagpipills po ako. Ha! Dapat lang! Para hindi na madagdagan ng isa pang maarte dito sa bahay. Talaga, Nay? Sisimulan nyo na naman yan? Teka, sandali. Huwag na po kayong mag-away. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nagkatrabaho po ako, aalis din po talaga ako agad. Pero habang dito po ako nakatira, tutulong po muna ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Pwede niyo naman po akong utusan. Babe, hindi mo naman kailangan… Hayaan mo na akong gawin to. Okay? Ay, sige na. Ipasok mo na lang yung mga gamit mo dun sa kwarto ko. Maligo ka na rin kung gusto mo. Mag-uusap lang muna kami ni Nanay. Sige, babe. Salamat ah. Nay, pasok na po muna ako sa kwarto. Sige. Taga saan ba yung boyfriend mo na yan? Tsaka mukhang bata pa. Sigurado ka bang mahal ka talaga nun? Labas na ho kayo sa relasyon namin, Nay. Kung issue sa inyo na mas bata siya sa akin, bakit ho si Tito Bong? Mas bata naman siya sa inyo, di ba? Alam ko. Pero gusto lang kitang balaan. Hindi ko gusto yung lalaking yun. Gandang lalaki pero wala namang trabaho. Katrabaho ko siya sa opisina, Nay. Nagkaroon lang ng konting problema kaya siya umalis. Problema? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ipinagtanggol ho niya ako dun sa isang katrabaho namin na nambastos sa akin. Ang kaso, siya yung lumabas na masama. Pero kaysa naman lumala pa yung sitwasyon, nag-resign na lang siya. Ay, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Lalo na't ako naman yung dahilan kaya siya umalis dun. Ay, naku, bahala ka nga. Basta yung suporta mo sa amin, ha? Hindi dapat magkulang yon. Opo, Nay. Papa Dudut, may isang office mate kasi kami na sinadyang hawakan ng puwet ko at sakto pa na nakita yon ni Rafi. Kaya nagkagulo sila roon. Pero dahil mas napuruhan yung nambasto sa akin at baguhan lamang si Rafi, siya ang lumabas na masama sa mga nangyari. Hindi naman siya pinatanggal sa kumpanya pero siya na mismo ang kusang umalis. Kahit inis na inis ako sa nangyari at gusto ko na rin mag-resign ay hindi ko magawa dahil promoted na ako. Nilunok ko na lamang ang pride ko para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Ang problema dahil nga breadwinner ng pamilya si Rafi ay hindi siya pwedeng magtagal na walang trabaho. Inilihim niya sa pamilya niya ang mga nangyari. Ang totoo, ako na nga mismo ang nagalok sa kanya na sa bahay na lamang tumira para hindi na niya kailangan pang magbayad ng renta. At hindi na niya tinanggihan yon, Papa Dudut, dahil wala pa nga siyang trabaho. Nangungutang muna siya sa akin ng pinapadala niya noon sa nanay niya. Nangako naman siyang babayaran niya yon kapag nagkaroon na siya ng trabaho. Nakakatawa mang pakinggan pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay sinagot ko lahat ng gastusin niya sa paghahanap ng trabaho. Ang kapalit naman noon ay ang pag-aasikaso niya sa akin. Yung anak ko naman ay bihira ko nang makatabi sa pagtulog dahil doon ko na ito pinatatabi kina nanay.
masaya pa rin ako noon kahit na mahirap at nakakapagod dahil 2 pamilya na ang binubuhay ko. Tanggap ng anak ko si Rafi kaya wala na akong plano noon na hiwalayan pa siya. Pero nang malaman ng nanay ko ang tungkol sa ginagawa kong pagsustento sa pamilya ng boyfriend ko ay muli na naman namin yung pinag-awayan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kakaibang saya ang naramdaman ko sa relasyon namin ni Rafi. Aaminin ko na magaling siya pagdating sa romansa. May pagka-wild din siya at nagustuhan ko naman yon. Parang siya po kasi yung nagbibigay ng mga bagong karanasan sa buhay ko. Pakiramdam ko noon ay napaka-espesyal ko sa kanya. Pero hindi ko rin naman maitatanggi na medyo alangan din kaming tignan. Unang-una ay dahil sa malaking agwat ng edad naming 2. 10 taon din kasi yon, Papa Dudut. Sa kabila ng agwat ng edad naming 2 ay masaya pa rin ako na si Rafi ang naging boyfriend ko. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, aaminin ko na nabulagan ako noon. Lumipas ang 1 hanggang 3 buwan na wala pa ring trabaho si Rafi. Bukod pa roon ay sinasabi na rin ng nanay ko na masyado na siyang nagiging tamad sa bahay. Hindi raw kagaya nung unang linggo pa lamang niya doon na siya pa mismo ang nagkukusang maghugas ng kinainan, naglilinis ng banyo at kung ano-ano pang mga gawain. At napansin ko na rin naman yung katamaran niya dahil madalas ko siyang naaabutang nakahilata sa sofa habang kumakain ng chichirya na kalat-kalat sa sahig pero wala siyang pakiramdam. Wala siyang pakialam kahit na makalakat or makalat sa paligid niya. Pati mga marurumi niyang damit kung saan-saan ko na lamang din napupulot. Umabot na nga po yung sitwasyon namin na hindi lang yung katamaran ni Rafi ang naging isyo sa amin. Kung ano-ano na rin kasi yung pinabibili niya sa akin noon. Mga damit, sapatos, at humihingi pa ng extra money na hindi ko naman alam kung saan niya ginagamit. Lahat ng yon ay dinadaan niya sa lambing, Papa Dudut. Kung ano-anong pinapangako niya sa akin na pinapaniwalaan ko naman. Sa madaling salita ay naging sugar mommy niya ako at nagpauto naman ako sa kanya. Hanggang sa umabot na nga kami sa isang sitwasyon, Papa Dudut, na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napunahin siya sa mga ginagawa niya. Napagod na rin kasi ako noon, Papa Dudut. Oh babe, mukhang pagod na pagod ka. Oo, pagod na pagod. Hindi naman kasi ako naglalaro sa opisina, no? Mag-chill ka rin kasi minsan. Kung gusto mo, labas tayo. Magpalamig tayo sa mall. Tapos ano, gastos na naman. Ganun talaga kapag lumalabas. Imposible namang hindi ka gagastos dun. Paano tayo kakain, di ba? Tsaka syempre, pag may nagustuhan akong bilhin, dapat… Puro ganyan ka na lang ba? Anong puro ganyan? Ay wait lang, chill ka lang muna dyan. Tapusin ko lang to, baka matalo ako eh. Uunahin mo pa talaga yung mobile game na yan? Akin na nga yung cellphone mo. Uy, ano ka ba? Bastos mo ah. Ikaw pa may ganang magtaas ng boses. Wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone at humilata maghapon. Ano bang gusto mong gawin ko? Maglinis ng bahay buong maghapon? Di sana pala nag-apply na lang akong kasambahay dito. Mahirap ba na maghugas ng kinainan at magligpit man lang ng mga ginamit mo? Masyado ka namang tamad eh. Pati hinubad mong damit kung saan-saan ko pinupulot. Sariling gamit mo na lang, hindi mo pa maayos. Di wag mong ayusin. Yan kasi hirap sa inyong mga nanay na eh. Masyado kayong bungangera. Konting mali, para kayong manok na putak ng putak. Nakakarindi. Kung ayaw mo nang naririndi ka sa akin, edi maghanap ka ng trabaho. Rafi naman, 3 buwan ka na nakatenga dito sa bahay. Nag-a-apply naman ako, di ba? Pero ano magagawa ko hindi pa ako tinatawagan. Huwag ka nga sinungaling. 2 months ago ka pa huling nag-apply. O sige, ipagpalagay nga natin na 2 months ago pa ako nag-apply. Pero
nangako ka sa akin na tutulungan mo ko, di ba? O bakit ngayon nagrereklamo ka na? Ang usapan natin, tutulungan kita habang wala ka pang trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin nun kakarguhin na kita habang buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nahihirapan? Nag-overtime pa ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko dito, aasikasuhin ko pa yung online shop ko. Nakakapagod na nga, dumadagdag pa yung paglilinis ko sa mga kalat mo. O anong gusto mong tumbukin? Nawala akong silbi rito. Napabigat lang ako, palamunin, ganon. Wala akong sinabing ganyan ha. Ang gusto ko lang, tulungan mo naman ako. Hindi biro yung ginagawa kong pagtatrabaho para sa pamilya ko at sa pamilya mo. 3 buwan ko na silang pinadadalalan tapos humihingi ka pa sa akin ng pera. Babayaran ko naman lahat ng yun pag may trabaho na ako eh. Di ka lang makapaghintay. Hanggang kailan mo nga ako paghihintayin? Kumilos ka naman kasi. Hindi naman pwedeng sex na lang yung ambag mo sa relasyong to. Hoy, nakaka-insulto ka na ha? Talagang may insulto ka kasi totoo yung sinasabi ko. Makapagsalita ka parang hindi ka masaya tuwing pinaliligaya kita. Halos mawala ka nga sa sarili mo kapag… Hindi mo na kailangan sabihin yan. O bakit? Totoo naman ah. Baka nga kung di kita pinatulan, wala nang ibang lalaki magkakamali sa'yo eh. Ang kapal ng mukha mo! Sa totoo lang tayo dito. Bihira lang yung lalaki pumapatol sa single mom na kagaya mo. Oo, single mom ako. Pero ako yung bumuhay sa'yo nang nawalan ka ng trabaho. Kulang na nga lang, maging nanay mo na rin ako eh. Lahat ng hinihingi mo, binibigay ko. Hindi ko rin pinababayaan yung pamilya mo. Sige nga, saan ka makakahanap ng babaeng gagawa nun para sa'yo, ha? Hindi naman ako mawawala ng trabaho kundi dahil sa'yo eh. Kaya tigilan mo yung panunumbat mo sa akin. Tsaka huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Ilista mo lahat ng mga pinadala mo sa pamilya ko. Yung renta dito, yung kuryente, pati yung tubig na ginamit ko, pati lahat ng mga kinain ko. Babayaran ko lahat yun sa'yo pag nagkapera ako para manahimik ka na. Hindi mo naman kailangan bayaran yung renta at pagkain eh. Hindi, babayaran ko lahat. Kahit ayaw mo. Ang hirap kasi magkautang na loob sa'yo. Nakakababa ng pagkatao. Papa Dudut, hindi ako kaagad nakasagot pagkatapos ng binitawang salita ni Rafi. Bigla akong nanghina ng mga sandaling yon. Parang gusto ko na lamang nalamunin ako ng lupa dahil sa panunumbat na ginawa ko sa kanya. Alam ko na may karapatan naman akong manumbat dahil naging tamad na siya at masyado nang dumedepende sa akin. Pero hindi ko naisip na nainsulto ko na pala ang pagkatao niya. Pagkatapos ng sagutan namin ay sinuyo ko si Rafi at humingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko. Nag-usap kami ng maayos at nangako naman siya na maghahanap na ulit siya ng trabaho. Para makabawi ay tinulungan niya ako sa pag-aasikaso ng mga paninda ko sa online shop ko. Iniwasan na rin niya ang magkalat gaya ng nirereklamo ko sa kanya. Siya na rin yung madalas na nagluluto, Papa Dudut. Alam ko naman kung gaano niya sinusubukan na patunayan ang sarili niya kaya tuwing humihingi siya ng pera ay hindi na ako tumatanggi pa. Kadalasan naman ay 500 o 1,000 lang ang hinihingi niya kaya hindi gaanong kabigat. Akala ko naman ay okay na kay nanay na unti-unti nang nagbabago itong si Rafi. Hindi ko na nga lang sana papansinin noon yung mga sinasabi niya dahil sanay na ako sa pagiging bungangera niya. Pero Papa Dudut, may nasabi si nanay na nagpapitik sa akin bigla. Grabe! Nakakapagod yung biyahe pa uwi. Nay, ano ho bang ulam natin? Nagluto ako ng pininyahang manok. Ipaghahain pa ba kita o ikaw na maghahain para sa sarili mo? Ako na lang ho. Ay, kumusta nga pala exams ng mga bata, Nay? Pasado naman lahat. Nanghihingi nga ng reward yung bunso mong kapatid. Baka raw pwede mo na siyang bilhan ng cellphone para hindi naman nanghihiram sa akin. Nay, alam niyo naman ho na hindi ko pa kayang gumastos ng malaki ngayon. Hindi mo kaya pero nakakapagbigay ka dun sa boyfriend mo.
Ang mamahal ng binili mong damit at sapatos niya. Nay, tinutulungan niya naman ako sa pag-online selling ko. Tsaka nakikita niyo naman na nagbabago na siya, di ba? Kunwari lang yun na nagpapakatino kasi may napapakinabangan sa'yo. Pero kapag wala na, tatawanan na lang kita kapag nangyari na. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Nakikita mo ba ngayon yung magaling mong boyfriend? Umalis ba siya? Oo! Kanina pang umaga. Tingnan mo ko anong oras na. Hindi pa rin nakakabalik. Ha! Sinasabi ko sa'yo, may ibang ginagawa yung lalaking yon. Huwag niyo nga hong pag-isipan ng ganyan si Rafi. Tingin ko, may iba nang kinikita yon. Kaya kung ako sa'yo, gumising ka na dyan sa kahibangan mo na magkakandara pa para sa'yo yung kagaya niya. Binata pa si Rafi at marami pa siya makikilalang babae na mas bata, mas sariwa at wala pang anak. Makapagsalita naman ho kayo, Nay. Parang hindi niyo anak yung sinasabihan niyo. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo. Lah, babe, nandito ka na pala. Oo, kakarating niya nga lang. Nauna pang makauwi sa'yo. Naimbitahan kasi ako ng kaibigan ko. Birthday niya ngayon kaya nagpainom siya. Halata nga. Nay, pwede ho bang iwan niyo muna kami? Siya sige. Matutulog na rin naman talaga ako. Good night, Nay. Tse! Good night ka pa. Kala mo naman may maganda sa gabi. Diyan na nga kayo! Sungit talaga ng nanay mo, no? Sa bagay, ganun ata talaga kapag menopause na. Bakit hindi ka nagpaalam na may lakad ka pala ngayon? At talagang uminom ka pa, ha? Alam mo ba kung ilang taon na ako? Hindi yung edad mo ang pinag-uusapan dito. Alam ko. Pero sa edad kong to, hindi ko na kailangan magpaalam kahit kanino. Magulang ko nga, di ako pinagbabawalan eh. Pero sana man lang, sinabi mo sa akin kung saan ka pupunta. Hindi naman kita pagbabawalan ah. Di mo nga ako pinagbabawalan pero nag-aaway naman tayo tuwing uuwi ako. Kaya mas mabuti nang di mo alam. Gaya ngayon, na-surprise ka. Isip bata ka talaga, no? Bata naman talaga tingin mo sa akin eh. Di mo nga ako pinagkakatiwalaan kahit sa ganitong lakad lang. Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Ang sa akin lang naman, ipaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. Para hindi ako magtaka na wala ka rito. Kung di pa sinabi ni nanay hindi ko pa malalaman na umalis ka pala. Ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Nandito na ako. Nakauwi na ako. Mga kaibigan mo lang ba talaga yung kasama mo? Ayun. Nasabi mo rin yung gusto mong tumbukin kanina pa. Iniisip mo may kasama akong babae? Di tanungin mo yung mga kaibigan ko kung wala kang tiwala sa akin. Wag na. Hindi rin naman magsasabi ng totoong mga yon. Ay, dami mo sinasabi. Alam mo, bahala ka. Isipin mo kung ano gusto mong isipin. Basta ako, matutulog na ako. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Papa Dudut, kahit madalas kaming magkaaway ni nanay, ay naniwala ako sa sinabi niya na may ibang ginagawa si Rafi. Hindi kami nag-usap ng boyfriend ko ng gabing yon hanggang kinabukasan. Nagkausap lamang kami ulit noong kailangan na namang magpadala ng pera para sa pamilya niya. Sa pagkakataong yun ay parang ang bigat-bigat na para sa akin na maglabas ng pera. Bukod kasi sa 5,000 na ipinadala ko sa nanay niya, ay humingi pa siya ng 2,000 sa akin. Ang sabi niya ay gagamitin niya raw sa pag-a-apply niya. At noong mga sumunod na araw ay napansin ko na napapadala sa talaga ang paglabas ni Rafi. Kapag nasa bahay naman ay nahuhuli ko siyang pangiti-ngiti habang nagtatype sa cellphone niya. Makalipas ang 1 pang buwan ay natapos na rin ang pagiging tambay ni Rafi. Medyo nalungkot nga ako noon dahil alam ko na kapag may pera na siya ay aalis na siya sa bahay. Nasanay na rin kasi ako noon na magkasama kami sa isang bubong. Yung tipong hindi na namin miss ang isa't isa dahil pag uwi ko naman ay nando na siya. Pero nagkamali ako. After 2 months mula noong magkatrabaho ulit siya ay hindi pa rin siya umalis sa bahay. Pero halos hindi na kami nagkikita. Kadalasan ay madaling araw na siyang umuuwi at kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi niya sa akin, Papa Dudut. Dahil doon ay mas talong lumakas
Ang hinala ko na may ibang babae na nga siyang kinikita. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, magaling magtago ng kalokohan si Rafi. Kahit na nakikialam ako sa cellphone niya ay wala akong nakikitang kakaiba. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay lagi naman siyang naka-online. Pero noong tingnan ko ang messenger niya, 3 months ago pa yung latest conversation doon. Napaisip tuloy ako bigla. Bukod sa napapadalas na paglabas-labas ni Rafi ay unti-unti na ring nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Parang bigla na lamang siyang nanlamig. Sinadya na rin niya noon na umuwi ng 10 oras ng gabi dahil alam niyang maaga na akong natutulog. Siya na kasi ang nagpapadala sa nanay niya kaya hindi ko na kailangang magdoble kayod ng time na yon. Pinagsabihan na ako ng nanay ko nang tumagal pa si Rafi sa bahay tapos ay hindi naman siya nakikihati sa renta at sa konsumo namin. Sa pagkakaalam ko ay umabot ng 20,000 ang sinasahod ni Rafi pero inuutangan pa rin niya ako. Gaya ng dati, dinadaan na lamang niya sa lambing ang tungkol sa pera ang pinag-uusapan. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay may nasabi sa akin si Tito Bong tungkol kay Rafi. Nakauwi ka na pala. Ganitong oras naman ho talaga ako umuuwi ah. Akala ko kasi magkasama kayo ni Rafi. Nakita ko siya sa labas kanina. Kala ko nga ikaw yung inaakbayan niya eh. Ano ho? Inaakbayan? Oo! Magkadikit na magkadikit pa nga eh. Kasing tangkad mo kasing babae saka halos magkasing katawan din kayo. Kaya akala ko ikaw talaga yung kasama niya. Tama ba yung narinig ko? Nakita mong may kaakbay si Rafi? Oo, mahal. Bumalik kasi ako ng antibiotic sa parmasi eh. Tagal ko pa nga nakatambay dun eh. Hindi ko nilubayan ng tingin yung dalawa. Sigurado ho ba kayo na si Rafi yung nakita ninyo? Baka naman ho kamukha lang. Naku, malinaw pa tong mga mata ko. Kaya sigurado ako siya yun. Tatawagin ko pa nga sana pero baka maka-istorbo lang ako. Aba, manluloko naman pala talaga yung boyfriend mo. Sabi ko na tama ang kutob ko. Huwag muna tayo manghusga hanggat hindi pa tayo sigurado. Mag-uusap po kami mamaya. Basta, sigurado ako na siya yun. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pinagmamalasakitan ka na nga eh. Wala naman ho akong sinabi na hindi ako naniniwala eh. Gusto ko lang po muna makasiguro bago ko siya kumprontahin. Tama yun. Kumprontahin mo. At mas maganda kung palalayasin mo na rin. Palamunin lang naman yun dito eh. Sa inyo pa talaga nang galing yan ha? Bakit? Hanggang ngayon ba, palamunin pa rin ang tingin mo sa akin? Alam niyo na ho yun sa sarili ninyo. Hindi ko na ho kailangan pang sabihin. Nagsisimula ka na naman, Nieves, ha? Pag nagkataon pala na niloloko lang ako ni Rafi, pareho na tayo, Nay. Anong pareho? Hindi pa ho ba halata? Pareho tayong alipin ng pagmamahal. Pareho tayong uto-uto. Hoy! Wag mo nga ako igaya sa'yo. Mas tanga ka kumpara sa akin. Huwag yun na nga akong itanggi. Halata na nga eh. Kasi nandiyan na sa tabi niyo yung patunay na naging uto-uto rin kayo. Kaibahan nga lang, mas matagal yung sa inyo. Yung sa akin, tatapusin ko na kapag napatunayan kong niloloko lang ako. Hoy! Magdahan-dahan ka dyan sa sinasabi mo. Palamunin lang ako pero hindi ko nilokong nanay mo. Paano ka nga magloloko wala ka namang pera? Sino ba namang babae ang magkakagusto sa lalaking ultimo brief hindi makabili kasi mas pinili pang maging tambay? Sumusobra ka na! Nieves, ano ba? Tumigil ka na nga! Hanggang kailan niyo ho ba ako patatahimikin, Nay? Dapat lang naman na marinig ni Tito Bong lahat yon. Buti sana kung wala kayong anak. Okay lang na maging tambay siya eh. Kaso nga hindi. Inasa niyo lahat sa akin. Bakit? Dapat lang naman natulungan mo kami. Sa hirap ng dinanas ko noon, maigapang lang ang pag-aaral mo, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Lalo na ngayong tumatanda na ako. Wala naman ho sanang problema kung ikaw yung susustentuhan ko. Pero yung nagpapalamon ako ng isang malaking tamad, aba Nay, ibang usapan na yon. Bakit kaya hindi mo sabihin doon sa boyfriend mong hingi ng pera sa'yo? Mas malala pa nga yung sa akin. Pinirahan ka na nga, pero ipagpapalit ka rin pala sa mas bata sa'yo.
Papa Dudut, sa kabila ng mga masasakit na salitang binitawan ko kina Nanay at Tito Bong, ako pa rin noon ang talo. Sobra akong nasaktan at doon pa lang sa ideya na ginamit lamang ako ni Rafi. Paniwalang paniwala kasi ako na mahal ako ng boyfriend ko. Hindi ko nakita yung posibilidad na niloloko lamang ako ng taong minahal ko ng sobra. Si Rafi na sana yung gusto kong mapangasawa at nai-imagine ko na nga noon kung gaano kami kasaya kapag nagkaroon na rin kami ng sarili naming mga anak. Pero nasira lahat ng yon dahil sa mga sinabi ni Tito. Kahit galit ako sa kanya at naiirita ako sa mga katamaran niya, aaminin ko na naniwala din ako sa mga sinabi niya. Mahirap tanggapin kaya pinipilit ko pa rin ang sarili ko noon na baka kamag-anak lamang ni Rafi yung kasama niya noong makita siya ni Tito Bong. Umasa ako na mali yung iniisip ko. At para masagot lahat ng tanong sa isipan ko, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Noong araw ding yon ay hinintay ko nang makauwi si Rafi at sa tagal kong naghintay, Papa Dudut, mas lalo lang lumakas ang kutob ko. Tama nga ang naiisip ko noon, Papa Dudut. Ginabi ka na naman ah. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman, babe. Bakit mo kasi pinatay yung ilaw dito sa kwarto gising ka pa naman pala? Sagutin mo yung tanong ko, Rafi. Bakit ka ginabi? Saan ka nang galing? O anong klaseng tanong yan? Natural sa trabaho. Nag-overtime ako. Talaga? Overtime? Nakita ka nga ni Tito Bong kanina bago siya umuwi. Maaga kang nag-out sa trabaho. Hindi ka nag-overtime kaya huwag kang magsinungaling. Ay, ano na naman bang issue mo? Anong issue ko? Yung babae mo! Anak ng toko naman ang kulit mo. Wala nga akong babae. Paulit-ulit ka. Utang na loob, Rafi. Umamin ka na. May nakakita na nga sa'yo tatanggi mo pa? PDA pa kayo ha? Napakalandi mo talaga. Sige, mas mabuti pa ngang aminin ko na lang para matapos na to. Total, sawang-sawa na rin naman ako dyan sa pagbubunganga mo. Oh, may iba na akong girlfriend. Mas bata, mas maganda, mas masaya sa kama. O ano, okay ka na? Hayop ka? At talagang proud ka pang sabihin yan sa akin? Eto gusto mo, di ba? Ginusto mo to kaya binibigay ko sa'yo. Tsaka sa una ka lang naman masaya sa kama eh. Pero nung tumagal-tagal na parang naging nanay na kita. Kaya mas mabuti pang tapusin na lang natin to. Pwes, lumayas ka na rito! At wala kang dadali ni isa sa mga binili ko para sa'yo! Sira ulo ka ba? Binigay mo na yung mga yun eh, kaya wala nang bawian. Anong wala? May bawian, Rafi! Sa ginawa mong panloloko, wala kang makukuha na kahit na ano mula sa akin! Yan! Di lumabas din yung tunay mong kulay. Tama lang na walang matira sa'yo kasi wala kang utang na loob! Utang na loob na naman? Lintik na utang na loob yan. Di na natapos-tapos. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa'yo. At yung utang mo, ibalik mo sa akin bukas na bukas din. Pati yung mga pinabili mo, hindi mo pwedeng dalhin sa pag-alis mo rito. Magbayad ka rin ng renta sa pagtira mo rito, ha? Buwisit ka! Mas buwisit ka! Kung umarte ka dyan, kala mo dalaga ka nung naging tayo ah. Para sabihin ko sa'yo, patuyot ka na. Matanda ka na, wala nang magkakagusto sa'yo, tanga. Hubad! Ano? Ang sabi ko, hubad! Hubarin mo lahat ng suot mo kasi sa akin din galing ang mga yan! Tatanga-tanga ka ba? Ganyanan talaga? Ba't ipauhubad mo pa tong suot ko? Baka pwedeng bayaran ko na lang to. Lakas mo naman makagago eh. Huhubarin mo o ako pang gagawa nun para sa'yo? Hayop pa. Maghintay ka. Ibabalik ko sa'yo lahat ng binili mo. Huwag kang mag-alala. Pati brief ko, isaksak mo sa baga mo. O kaya isalpak mo dyan sa bibig mo, gawin mong busal. Nang manahimik ka na. Grabe ka. Kung alam ko lang na ganito mararanasan ko sa'yo, hindi na sana kita pinagtanggol nung binastos ka sa office. Sa ginagawa mo ngayon, pinatutunayan mo lang nakabastos-bastos ka naman pala talaga. Dapat lang pala sa'yo. Ikaw ang bastos! Nagsisisi ako na pinatira pa kita rito! Wala kang kwenta!
Ikaw ang walang kwenta. Mas mabuti pa nga sana kung nirentahan mo na lang ako para maging boyfriend mo. Mas katanggap-tanggap pa yun. Pero yung tutulungan mo ako tapos babawiin mo rin lahat? Hindi pang tao yon. Hayop lang ang gumagawa nun. Kaya pag alis ko rito, ipatingin mo yung utak mo. Mukhang may sira na eh. Ang dami mo pang sinasabi! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Papa Dudut, tama naman si Raffy sa sinabi niya na sana ay nirentahan ko na lamang siya para maging boyfriend ko. Mas mabuti pa nga sana kung gano'n na lamang ang mga nangyari para hindi na ako nag-invest pa ng feelings para sa kanya. Dahil sa galit ko ay nagawa kong magpakababa sa pagbawi ng mga gamit na ibinigay ko sa kanya. At para wala na ring gulo ay naghanap ng mauutangan si Raffy para mabayaran lahat ng mga utang niya sa akin. Dahil hindi rin maayos ang relasyon ko noon sa pamilya ko ay umalis muna ako kasama ang anak ko. Nangupahan kami sa isang apartment na malapit lamang sa trabaho ko. Kumuha na lamang ako ng kasambahay na mag-aasikaso sa anak ko habang busy ako sa pagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay naging makasarili ako. Hindi ko pinansin ang paghihingi ni nanay ng pera. Hinayaan ko sila na gumawa ng paraan para makahanap ng pambayad ng renta. 3 buwan din akong napalayo noon sa pamilya ko. At sa panahong yon ay doon ko napagtanto na nagkulang din naman ako at marami din akong nagawang pagkakamali. Sa ngayon ay nagkaayos na kami ni Nanay at Tito Bong. Nakahanap na rin si Tito ng trabaho. Natanggap siya sa isang factory kaya kahit papaano ay nakakapag-abot na siya kay Nanay. Hindi na nila ako inuobliga ngayon na magbigay sa kanila pero dahil mahal ko silang lahat, ay hindi na ako naging maramot. Hindi na rin namin kailangang magbayad ng renta dahil nakapagpatayo na ako ng bahay para sa amin ng pamilya ko. Tungkol naman kay Raffy ay hindi na kami nag-usap pa pagkatapos niyang bayaran ang mga utang niya. Pero may nakapagsabi sa akin na nagseryoso na raw talaga siya sa bago niyang girlfriend. Ako naman ay single pa rin hanggang sa ngayon pero masaya na ako na ganito ang buhay ko kasama ang anak ko. Mas magaan, mas malaya, at mas mapayapa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Wala po kaming pinapalampas na kwento sa Barangay Love Stories dahil bukod sa mga magagandang kwento ninyo, ay magagaling din po ang inyong mga voice actor na nagbibigay buhay at kulay sa inyong kwento. Maraming salamat po sa Barangay LS na mananatiling number 1 sa puso namin forever. God bless po, Barangay LS, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nieves. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.